May mga taong hindi ka sinisigawan, hindi ka inaaway, pero pagkatapos mong makasama sila, pakiramdam mo parang nauubos ka. Hindi dahil masama sila sa paningin ng iba, kundi dahil sa uri ng enerhiya at pag-iisip na dala nila. Ayon sa psychology, may mga negative people na hindi obvious pero kayang baguhin ang emosyon mo, desisyon mo, at maging ang tingin mo sa sarili mo nang hindi mo namamalayan. Sa video na ito, alamin natin kung paano gumagana ang isip ng negative people. Bakit malakas ang epekto nila sa iyo at kung paano ka unti-unting naaapektuhan ng presensya nila ayon sa psychology. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Psychology coded. Bakit tahimik? Pero nakakalason ang presensya ng negative people. May mga tao na hindi ka sinisigawan, hindi ka nila iniinsulto, hindi rin sila lantaran na masama. Pero kapag kasama mo sila, may kakaibang bigat. Parang unti-unting bumabagal ang isip mo. Parang nawawala ang sigla mo kahit wala naman silang direktang ginawa. Ayon sa psychology, ito ang tinatawag na silent negativity. Ang negative people ay hindi laging emosyonal o agresibo. Mas madalas, sila ay tahimik, mapagmasid, at mukhang normal sa paningin ng iba. Pero ang paraan nila ng pagtingin sa mundo ay puno ng pessimism, doubt at emotional drain. Hindi sila nagsasabi ng masama, pero palagi nilang binabawasan ang posibilidad. Kapag may plano ka, maririnig mo ang mga salitang baka hindi gumana, mahirap yan, o sayang lang ang effort. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional contamination. Kahit hindi nila sinasadya, nahahawa ang emosyon at mindset ng taong palaging exposed sa kanila. Mas mapanganib ang ganitong uri ng negativity dahil hindi mo agad napapansin. Walang conflict, walang malinaw na dahilan para lumayo, pero unti-unti nagbabago ang confidence mo. Napapansin ng psychology na kapag matagal kang nakapaligid sa negative people, bumababa ang self-belief mo. Mas nagiging overthinker ka, mas nagdududa ka sa sarili mong kakayahan. Ang nakakalason dito ay hindi ang salita nila, kundi ang atmosphere na dala nila. Isang environment na puno ng takot, pagdududa at emotional heaviness. Maraming negative people ang hindi aware na sila ay ganito. Para sa kanila, realistic lang sila. Pero ayon sa psychology, ang sobrang focus sa negatibo ay nagiging mental poison sa mga taong nasa paligid nila. Kaya minsan, hindi mo kailangang hanapin ang taong sumasakit sa iyo. Minsan, ang mas delikado ay ang taong tahimik lang pero unti-unti kang inuubos. Sa susunod na makaramdam ka ng unexplained emotional exhaustion, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang nararamdaman ko pagkatapos kong makasama ang taong ito? Dahil sa psychology, hindi lahat ng nakakalason ay maingay. Ang iba, tahimik lang. 2. Ito ang totoong epekto ng negative people sa iyong isip ayon sa psychology. Hindi mo agad napapansin ang epekto ng negative people. Walang biglang pagbabago. Walang isang eksenang masasabi mong dito nagsimula ang lahat. Ayon sa psychology, ang epekto nila ay dahan-dahan. Parang tubig na tumutulo sa bato. Hindi mo namamalayan pero may nababago na sa loob ng isip mo. Kapag palagi kang nakapaligid sa negative people, ang utak mo ay nag-a-adjust. Unti-unti nitong tinatanggap ang negatibong pananaw bilang normal. Ang dating pag-asa ay nagiging pag-aalangan. Isa sa pinakaapektado ay ang way ng pag-iisip mo. Mas mabilis kang makakita ng problema kaysa solusyon. Mas madali kang panghinaan ng loob kahit wala pang nangyayaring masama. Sa psychology, ito ay konektado sa cognitive priming. Kung palagi kang exposed sa negativity, ang utak mo ay mas nagiging alert sa threat kaysa opportunity. Napapansin din ang epekto sa emosyon. Mas madali kang mairita. Mas mababa ang tolerance mo sa stress. At mas madalas mong maramdaman ang pagod kahit wala kang pisikal na ginagawa. Mas delikado pa rito, nagsisimulang magbago ang self-talk mo. Ang mga dating salitang kaya ko ay napapalitan ng baka hindi. Ang tiwala sa sarili ay nagiging pagdududa. Ayon sa psychology, ang isip ay parang sponge. Hindi nito pinipili kung alin ang mabuti o masama. Kung ano ang madalas nitong nakikita at naririnig, iyon ang sinisip-sip nito. Kaya kahit hindi ka direktang sinasaktan ng negative people, ang presensya nila ay sapat para baguhin ang takbo ng isip mo. Hindi ibig sabihin nito na masama silang tao. Pero malinaw sa psychology na may epekto ang environment sa mental state ng isang tao. Kaya mahalagang maging aware. Hindi lahat ng pagod ay galing sa trabaho. Minsan ang pagod ay galing sa mga taong palagi mong kasama. At ayon sa psychology, ang unang hakbang sa pagprotect ng isip mo ay ang pagkilala kung sino ang may positibo at negatibong impluensya sa iyo. 3. Psychology reveals, hindi lahat ng negative people ay halatang masama.
Kapag sinabi ang salitang negative people, madalas iniisip natin ang taong reklamador, galit o toxic sa salita. Pero ayon sa psychology, hindi ito palaging ganito. Maraming negative people ang mukhang mabait, kalmado at maayos makisama. Hindi sila palasigaw, hindi rin sila palaging kontra. Sa unang tingin wala kang makikitang masama. Ang pagiging negative nila ay hindi nasa ugali, kundi nasa paraan nila ng pag-interpret ng mundo. Sa psychology, tinatawag itong negative cognitive bias. Ito ang tendency ng isang tao na mas bigyan ng pansin ang mali, peligro at kakulangan kaysa posibilidad at pag-asa. Kaya kahit maayos ang sitwasyon, palagi nilang nakikita ang pwedeng mag-fail. Kahit may magandang plano, nakafocus sila sa kung bakit hindi ito gagana. Hindi nila ito ginagawa para saktan ka. Kadalasan ito ay defense mechanism. Isang paraan ng isip para iwasan ang disappointment o failure. Pero ayon sa psychology, kahit hindi intensyonal, may epekto pa rin ito sa taong nakikinig. Unti-unti nahahawa ka sa paraan ng pag-iisip nila. Mas nagiging maingat ka hanggang sa nagiging takot. Mas nagiging realistiko ka hanggang sa nagiging limitasyon. Ang problema, dahil hindi sila halatang masama, mas mahirap silang i-identify. Walang red flag, walang malinaw na dahilan para umiwas. Pero may isang palatandaan. Kapag pagkatapos mong makasama ang isang tao, ay mas mababa ang tiwala mo sa sarili kaysa bago mo siya nakita. Ayon sa psychology, hindi mo kailangang hintayin na masaktan ka bago mo protektahan ang isip mo. Dahil ang tunay na panganib ng negative people ay hindi kung gaano sila kaingay, kundi kung gaano sila kahusay magmukhang normal habang unti-unti nilang binabago ang pananaw mo. 4. Silent psychology. Paano unti-unting sinisira ng negative people ang confidence mo? Hindi bigla nawawala ang confidence ng isang tao. Hindi ito isang pangyayari. Ito ay isang proseso. Ayon sa psychology, ang confidence ay nabubuo at nasisira sa araw-araw na exposure. At isa sa pinakatahimik pero epektibong sumisira nito ay ang presensya ng negative people. Hindi ka nila direktang binababa, hindi ka nila tinatawanan. Mas madalas parang concerned pa sila. Sasabihin nila na baka mahirap yan, baka masyadong risky, baka hindi ka pa handa. Sa unang beses parang payo lang. Sa pangalawa, nagiging pag-aalangan. Hanggang sa dumating ang punto na ikaw na mismo ang nagpipigil sa sarili mo. Sa psychology, ito ay tinatawag na learned doubt. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang pagdududa, natututo ang isip na questionin ang sariling kakayahan. Habang tumatagal, nagbabago ang internal dialogue mo. Ang dating kaya ko ay nagiging baka hindi. Ang tiwala ay napapalitan ng takot magkamali. Mas delikado ito dahil tahimik ang proseso. Walang isang moment na masasabi mong dito ako sinira, pero isang araw mapapansin mo na lang na mas maliit na ang tingin mo sa sarili mo. Ayon sa psychology, ang confidence ay parang apoy. Kapag palagi itong nababasa ng negativity, unti-unti itong mamamatay. At kadalasan ang negative people ay hindi aware sa ginagawa nila. Para sa kanila, realistic lang sila. Pero ang realism na walang balanse ay nagiging mental limitasyon sa taong nakikinig. Kaya mahalagang maging mapagmasid. Hindi lahat ng taong nag-aalala ay tumutulong. Ang ilan kahit tahimik, ay unti-unting hinahawakan pababa ang tiwala mo sa sarili. Sa psychology, ang pag-protect ng confidence ay nagsisimula sa pagpili kung sino ang pinapakinggan mo. 5. Psychology coded. Bakit nahahawa ang emosyon? Kapag may negative person sa paligid, may mga pagkakataon na maayos naman ang pakiramdam mo, wala kang iniisip na problema. Pero pagkatapos mong makasama ang isang tao, bigla kang bumibigat. Ayon sa psychology, hindi ito aksidente. Ang emosyon ay nakakahawa. Ang utak ng tao ay may kakayahang mag-mirror ng emosyon ng iba. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi sinasabi ng isang negative person ang nararamdaman niya, nararamdaman mo pa rin ito. Sa psychology, tinatawag itong emotional contagion. Natural na reaksyon ng isip na ay align ang emosyon sa taong nasa paligid. Kapag ang isang tao ay palaging puno ng stress, reklamo o pagod sa emosyon, ang enerhiyang ito ay tahimik na naililipat. Hindi mo kailangang makinig sa bawat salita. Minsan, sapat na ang tono ng boses, ang ekspresyon ng muka, ang paraan ng paghinga at pananahimik. Mas nagiging sensitibo ang isip sa negativity kapag madalas itong na-expose. Unti-unti, bumababa ang emotional baseline mo. Ang dating kalmado ay nagiging iritable. Ang dating magaan ay nagiging mabigat. Ayon sa psychology, mas mabilis mahawa ang emosyon kaysa ideya. Ito ang dahilan kung bakit kahit wala kang malinaw na dahilan, pakiramdam mo ay pagod ka. Ang problema, madalas iniisip natin na sarili nating emosyon iyon. Hindi natin napapansin na ito ay naabsorb lang. Kaya mahalaga ang awareness. Hindi lahat ng emosyon na nararamdaman mo ay nagsimula sa iyo. Sa psychology, ang pag-protect sa sarili ay hindi lang pag-iwas sa salita.
kundi pag-iingat kung kaninong emosyon ang pinapayagan mong pumasok sa isip mo. Dahil minsan ang pinakamalakas na negativity ay hindi yung sinasabi, kundi yung tahimik na nararamdaman. 6. Mind science. Ang psikolohikal na dahilan kung bakit mahirap. Iwasan ng negative people. Alam mo na hindi ka magaan sa pakiramdam kapag kasama sila. Alam mo na naaapektuhan ang isip mo. Pero kahit ganoon, patuloy mo pa rin silang kinakausap. Ayon sa psychology, hindi ito kahinaan ng loob. Ito ay paraan ng paggana ng isip ng tao. Natural sa utak ang magsik ng familiarity. Mas komportable ito sa pamilyar kahit hindi ito mabuti sa iyo. Kaya kung lumaki o nasanay ka sa negatibong environment, ang ganitong uri ng tao ay nagiging normal sa pakiramdam mo. Sa mind science, ito ay tinatawag na familiarity bias. Mas pinipili ng isip ang alam nito kaysa sa bago at hindi sigurado. May papel din ang empathy. Kapag ikaw ay empathetic, mas nararamdaman mo ang emosyon ng iba. Mas mahirap para sa iyo na umiwas dahil ayaw mong makasakit. Ayon sa psychology, ang mga negative people ay kadalasang naglalabas ng distress signals. At ang utak ng empathetic na tao ay automatikong tumutugon dito. Mayroon ding tinatawag na social obligation, pamilya, kaibigan o katrabaho. Kahit alam mong hindi maganda ang epekto, pinipili mong manatili dahil sa koneksyon at responsibilidad. Mas komplikado pa rito, may tinatawag na intermittent reinforcement. Minsan okay sila, minsan mabait, minsan supportive. Ang pabago-bagong behavior na ito ang nagpapahirap kumalas. Umaasa ang isip na babalik ang magandang version nila. Ayon sa mind science, ang pag-iwas ay hindi simpleng desisyon. Ito ay laban sa instinct, emosyon at nakasanayang pattern ng isip. Kaya kung nahihirapan kang umiwas sa negative people, hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin lang, gumagana ang isip mo ayon sa natural nitong disenyo. Ang mahalaga sa psychology ay awareness. Kapag alam mo na kung bakit ka nahihirapan, mas nagiging malinaw kung paano mo poprotektahan ang sarili mo nang hindi mo sinisira ang sarili mong emosyon. 7. Psychology. Truth. Bakit mas mapanganib ang tahimik na negativity kaysa galit? Kapag may galit na tao, malinaw ang panganib. Naririnig mo ang boses, nakikita mo ang emosyon. Alam mo kung kailan lalayo. Pero ayon sa psychology, mas mapanganib ang negativity na tahimik. Ang galit ay pansamantala, may simula at may katapusan. Pero ang tahimik na negativity ay tuloy-tuloy. Hindi ito sumisigaw, hindi ito nakikipag-argumento. Kadalasan nakatago ito sa tono ng pag-aalala at pagiging realistic. Sa psychology, mas mabilis mag-trigger ng defense ang galit. Pinapagana nito ang alert system ng utak. Pero ang tahimik na negativity ay hindi agad napapansin. Dahil dito, mas matagal itong nananatili sa isip. Mas malalim itong pumapasok. At mas tahimik nitong binabago ang pananaw mo. Ang galit ay malinaw na banta. Pero ang tahimik na negativity ay parang background noise. Naririyan lang palagi hanggang sa maging bahagi ng pag-iisip mo. Ayon sa psychology, ang utak ay mas naaapektuhan ng paulit-ulit kaysa matindi pero minsan lang. Kaya ang araw-araw na exposure sa tahimik na negativity ay mas malakas ang epekto kaysa isang pagsabog ng galit. Unti-unti, bumababa ang emotional resilience mo. Mas nagiging sensitibo ka sa stress. Mas nagiging mababa ang tolerance mo sa problema. Ang delikado pa rito, madalas hindi mo sinisisi ang source. Iniisip mong ikaw ang problema. Ikaw ang nagiging emotionally weak. Pero ayon sa psychology, hindi lahat ng emotional drain ay galing sa conflict. Ang iba ay galing sa presensya. Kaya mahalagang makilala ang kaibahan. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. At hindi lahat ng galit ang tunay na panganib. Sa psychology, ang pinakamapanganib na impluensya ay yung hindi mo kailangang ipaglaban dahil hindi mo nga namamalayan na naroon na pala. 8. Psychology coded. Paano kami namanipula ng negative people nang hindi mo namamalayan? Kapag narinig mo ang salitang manipulasyon, iniisip mo agad ang kontrol, panlilinlang o pananakot. Pero ayon sa psychology, may manipulasyon na hindi halata at kadalasan hindi sinasadya. Ang negative people ay bihirang mag-utos. Hindi ka nila sinasabihan kung ano ang dapat mong gawin. Sa halip, binabago nila kung paano ka mag-isip. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-frame ng sitwasyon sa negatibong paraan. Kapag may oportunidad, nakatuon sila sa panganib. Kapag may tagumpay, nakikita nila ang posibleng kapalit na problema. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive framing. Ang paraan ng pag-present ng impormasyon ang nagdidikta kung paano ito tatanggapin ng isip. Unti-unti, ina-adjust mo ang desisyon mo base sa pananaw nila. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil naniwala ka, may isa pang tahimik na paraan. Guilt-based influence. Pinaparamdam nilang selfish ka kapag pinili mo ang sarili mo, na parang mali ang pag-set ng boundary.
Ayon sa psychology, ang guilt ay isa sa pinaka-epektibong emotional control. Hindi ka nito pinipilit, kusang loob kang sumusunod. Mas mapanganib pa rito, ang negative people ay kadalasang consistent. Paulit-ulit ang mensahe. At ayon sa psychology, ang paulit-ulit na ideya ay nagiging perceived truth. Hanggang sa isang araw mapapansin mo na lang na nagdadalawang isip ka kahit wala namang malinaw na dahilan. Mas inuuna mo ang takot kaysa posibilidad. At ang pinakamalalim na manipulasyon ay ito. Pakiramdam mo, sariling desisyon mo ang lahat. Sa psychology, ang awareness ang unang proteksyon. Kapag napansin mo kung paano binabago ang takbo ng isip mo, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay mong boses at alin ang impluensya ng iba. 9. Ayon sa psychology, ito ang ginagawa ng negative people sa iyong decision making. Kapag gumagawa ka ng desisyon, akala mo ito ay personal at logical. Pero ayon sa psychology, ang decision-making ng tao ay lubos na naaapektuhan ng mga taong nasa paligid niya. Kapag palagi kang may kasamang negative people, nagbabago ang paraan ng pagpili mo. Hindi nila sinasabi na huwag mong gawin. Hindi rin nila direktang kinokontra ang desisyon mo. Mas madalas, pinupuno nila ang isip mo ng pag-aalangan. Sa psychology, ang ganitong impluensya ay nagtitrigger ng loss-focused thinking. Mas inuuna ng isip ang kung ano ang pwedeng mawala, kaysa sa kung ano ang pwedeng makuha. Dahil dito, mas nagiging conservative ang desisyon mo. Mas pinipili mo ang ligtas kahit hindi ka masaya. Mas iniiwasan mo ang risk kahit may potential na growth. Unti-unti bumabagal ang action mo. Mas matagal ka mag-decide at mas madalas kang umatras bago pa man magsimula. Ayon sa psychology, ang utak ay likas na takot sa uncertainty. At ang negatibong framing ay lalo pang nagpapalakas ng takot na ito. Mas delikado pa rito, nagsisimula kang mag-second guess ng sarili mo. Hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil nasanay ang isip mo sa pagdududa. Kapag ganito ang nangyayari, ang desisyon mo ay hindi na base sa gusto mo, kundi sa takot na naitanim sa isip mo. Ayon sa psychology, ang kalidad ng desisyon ay nakadepende sa kalidad ng mental environment. Kaya kung napapansin mong palagi kang nagdadalawang isip, mahalagang tanungin ang sarili mo, saan nanggagaling ang takot na ito? Dahil minsan, ang pinakamalaking impluensya sa desisyon mo ay hindi ang sitwasyon, kundi ang mga boses na matagal mo nang pinapakinggan. 10. Dark side of psychology. Bakit mas malakas ang impluensya ng negative people kaysa positive ones? Madaling mapansin ang positive people. Magaan silang kasama, nakakaangat ng mood. Pero ayon sa psychology, mas malakas ang kapit ng negatibo sa isip ng tao. Ito ay dahil sa tinatawag na negativity bias. Mas mabilis maproseso ng utak ang banta kaysa saya. Mas matagal manatili sa isip ang masama kaysa mabuti. Noong sinaunang panahon, ang pag-focus sa panganib ay paraan ng survival. At hanggang ngayon, dala pa rin ito ng utak natin. Kaya kapag may negative person sa paligid, mas binibigyan ng pansin ng isip ang sinasabi niya kahit mas marami ang positibong boses. Isang negatibong komento ay kayang balewalain ang 10 papuri. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ganito gumagana ang isip. Mas tahimik pero mas malalim ang epekto ng negativity. Hindi ito kailangan ng lakas ng boses. Kailangan lang nito ng consistency. Ayon sa psychology, ang positive influence ay nangangailangan ng effort para maramdaman. Pero ang negative influence kusa itong pumapasok. Mas madali nitong baguhin ang emosyon mo. Mas mabilis nitong sirain ang momentum mo at mas matagal bago ka makabawi. Ito ang dark side ng psychology. Hindi patas ang laban ng positive at negative sa loob ng isip. Kaya hindi sapat na palibutan mo lang ang sarili mo ng positivity. Mas mahalaga ang paglimit ng exposure sa negativity. Dahil ayon sa psychology, ang isip ay hindi mo kailangang pilitin palakasin kung aalisin mo lang ang unti-unting humihila pababa rito. At minsan ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang magdagdag ng lakas, kundi ang bawasan ang tahimik na sumisira. Hindi lahat ng nakakasakit ay nagsisigaw. Hindi lahat ng sumisira ay halata. At hindi lahat ng panganib ay nasa labas ng isip mo. Ayon sa psychology, ang pinakamalakas na impluensya ay yung paulit-ulit mong pinapayagan sa paligid mo. Mga salitang madalas mong naririnig, mga emosyon na palagi mong inaabsorb, at mga taong tahimik pero may bigat ang epekto. Kapag naging aware ka rito, hindi ka lang mas nag-iingat, mas nagiging kontrolado mo ang direksyon ng sarili mong pag-iisip. At dito nagsisimula ang tunay na personal development. Hindi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagprotekta ng isip mo mula sa mga impluensyang unti-unting humihila pababa. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.